Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kung bago pa ka lang dito, please click the subscribe button at i-click ang notification bell upang updated ka sa mga videos nga i-upload ko.
Hello guys, akong ipakita sa inyo kung paano ito i-tuning. Una, ang gawin natin ito ay gumawa tayo ng do re mi. Do re mi fa sol la ti do. So ang do re mi fa sol la ti do is are composed of 8 strings. So ito mag-start tayo sa second to the last string. Ito ang tinatawag na lower do. Lower do. So ito ang tinatawag na higher do. Higher do at saka lower do. So ito, from lower do to higher do, this is called one octave, or this is called octave. So meaning, ito one octave is composed of one do re mi fa sol la ti do. Okay? Okay, so okay na. Sa sinabi ko kanina, gumawa tayo ng mag-compose tayo ng do re mi fa sol la ti do. So okay? Una, gawa tayo ng do re mi fa sol la ti do. Tinatawag ito isa ka octave. Okay, parang ayos na. Ito, nakagawa na tayo ng do re mi fa sol la ti do. Okay. May isa na tayo ka octave. Upang maayos ang natirang string, ang gawin mo guys, from lower do to higher do, ito ay i-compare mo. Halimbawa, so kung kapantay ang kanilang boses,
ibig sabihin ay ayos na, tuning na. Okay? So parang may mali. Okay, pantay natin ang boses. Move ka one step. One step, hindi ito ma-change ang posisyon. One step. So meaning, from ang dalawang string ay dapat kapantay ang kanilang boses. So ito ay kapantay ang kanilang boses, pareho. Ibig sabihin ay ayos. Tuning na. Move. One step na naman. So parang ayos. Okay na. Another one step. Move. Hanggang sa dulo. So ito, narinig mo nga parang may diferensya. Ito ang itutuning mo. Okay? Pareho na ang kanilang boses. Another steps. Move, one step. One step, rather. Another steps. Okay? Ito ay okay lang. Ito ay may diferensya. Okay? So, ito guys. So, meaning, sa isa ka harp ay may 1, 2, 3. Sa isa ka harp ay may 3 ka octave. Okay?